Hi guys! Welcome to Grandiosa Podcast! I'm Tin, And I'm Adin, ang mapanghusga, ang kritiko ang biyanan mo, at ang ang manananggal mananggal sa araw na ito. Ano ba pag-uusapan natin ngayong araw? Uy, diba? Ano to? Ano ba to? Nakita niyo ba yan? Parang kakaiba siya, no? Pero guys, libro to. Libro to na, sino ba nagsulat? Sino ba? Okay, start with the letter R. Or, Nag-think! mag-think tayo doon. Sirat na kayo. Siret, ibigay niyo na. Sige, okay. Si Ricky Lee. Yan. Si Ricky Lee. Sino Sino siya? ba siya? Ayun. So sabi nga, si Ricky Lee ay noon pa lamang ay mahilig na siya sa mga elemento o sa mga folklore sa ating bansa. Kung kaya nahiligan niya rin yung pagsulat. Ngunit, Ngunit. hindi niya ito magawa sa kanyang pelikula. Kasi di ba scriptwriter siya? Hindi niya yun magawa. Kasi mahirap nga naman Diba? Like parang, Manananggal, busy eh. ganun. Busy mag-write. Oo, yes. Mag-write. Kaya naman, naisipan niyang gumawa ng nobela patungkol sa mga manananggal. Oh, scary? Scary! Alam mo ba, narinig ko rin na si Ricky Lee daw is bumoboses. Alam mo yun, Saan? yung mga sabi bumoboses siya sa mga para sa mga mambabasa niya. Kumbaga, alam mo yun, para siyang mic. Oh my God! Mark, hindi guys, bumabasa si Ricky Lee in a way na parang nire-represent niya yung mga mambabasa niya na usually hindi talaga naririnig. Lalo na ng mga nasa taas, di ba? I mean, nasa pamahalaan. Yes. So, nagiging way yung mga books niya para somehow makita sa buong bansa siguro na hindi lang hanggang dito yung naririnig, kundi kaya din niyang isulat yung mga naririnig. Yes. Ano pa bang meron kay Ricky Lee? Meron pa. There's one more. Yung kapag susulat siya, gumagamit siya ng mga simbolo. Yung mga simbolo na yon, tulad na lamang pag binasa nitong libro na to, ay nagre-representa siya sa kung ano ba yung lipunan natin na kinagagalawan natin mga Pilipino. Aswang ka ba? Narinig mo na ba ang alamat ng bakla? May pag-asa pa ba ang Pilipinas? Eleksyon 2010. Isang baklang impersonator si Amapola, ang naging manananggal, nakatanggap ng propesiya na siya ang itinakdang magligtas sa Pilipinas. Ang naghatid ng balita, si Emil, isang pulis na Naranyan. Ang pasimuno ng balita, si Sepa, ang lola sa tuhod ni Amapola, na nanggaling pa sa panahon ng Kastila at may unrequited love noon kay Andres Bonifacio. Ang ikalawang nobela ni Ricky Lee ay isang hati-hating tingin sa buhay at pag-ibig ni Amapola at ng kanyang mga mahal sa buhay. At sa buhay at pag-ibig na rin ng mga taong gusto nating pakialaman. Dito sa bansang tinatawag nating Pilipinas, sa isang panahong halos humihingi tayo ng mga kababalaghan at donuts. Pero guys, bago kami magpatuloy, may mga kaibigan kasi kami. And gusto namin na ipakilala siya sila. Sila sa inyo. Tara, countdown tayo. Countdown tayo, guys! 3, 2, 1! Ba't tayo nandito? Asan ba to? At si Amapola. Baka gagawa niya na naman to. Pero sige, sakyan na Nagre-record natin. ba siya? Oo. Hi! Hello po. Wala na. Ay, ako nga po pala si Isaac. Ako naman po si Zaldi. No po. Alam niyo ba, macho ako eh. Ayun eh. Closet ring lang po ako. Tapos, ito lang. Aba naman, nagsalita ka nga. Huwag talaga na ako pakamahiyain mo eh. Bakit ba? Inaano ka ba? Hindi na kita inaano pag kinakasama mo si Biscuit. Ha? Ba't nalabas ka na sa dito? So guys, bati naman po kami. Diba? Para kay Amapola. Saan ba si Amapola? Ayun! Ayun! Aba, Maga, kitain na naman ata si ano. Homer?
Baka talaga yun. Ano ba? Ganon siya, yaan mo siya. Hoy, ayoko ng mga pambabae na sinusuot nun. Ang ganda niya kaya. Sexy. Sexy. Manahimik ka nga, ah. Ano ba? Ano ba kita? Oh, grabe kanina may riot eh, guys. So, Away. buti na lang, di kaya talaga. Talaga kaya. Sorry guys, may kakaunting problema lang sa Mga kaibigan namin, no, wild sila kasi lumabas eh. lumaba. Nawala yung amo nila. Away talaga. Pero sabi kasi kanina, bago matapos yung video, Amapola. Huh. Sino ba si Amapola? Tapos bakit parang super close nila kay Amapola? As if na parang yung isa ayaw talaga kay Amapola, yung isa naman gusto, support. Kapatid ba? Parang, Kapatid na ba? hmm, O ano? ano ba? What if? Other. Illusion na lang sila. What if? Nasa isip na lang pala sila. So ngayon naman guys, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung aming masasabi matapos namin basahin ang nobelang ito ni Ginoong Lee. Pero ikaw ba, for you, nung nabasa mo siya, para sa'yo, ano yung masasabi mo pagdating sa technicalities, lalo na sa part ng wika? Sa wika. Sa wika, maganda siya actually. Tapos, informal, syempre. Hindi naman siya academic writing, kundi isang fiction novel na kung saan ginamit yung wika dito para mas madaling maintindihan ng mga magbabasa. At sobrang dali niya maintindihan, no? Gumagamit din ng iba't ibang wika yung libro ito. Katulad na lamang ng Gaylinggo, jargon, na si mismong author o si Ricky Lee yung gumawa. Pakahusay niya pagdating sa mga paggawa ng mga salita, katulad na lang ano, yung isang part na talokbang something na napakahaba ng pangalan. Pero as if, Sa akin naman, pagdating sa POV, alam mo yun, medyo hindi kaya mag-think. yes, nakaka-cute. Nakaka-confused kasi alam mo yun, kagaya yung nabanggit ko. Wala siyang mga quotation marks. Yun, And kung minsan nag-shift mula sa third person papuntang first person kay Amapola. So medyo confusing kasi nandun yung part na sino na ba nagsasalita? Sino na ba nagpakwento? Narrative pa ba? Mm-mm. Or sinasabi na ba? Yes. Na ba, bumalik na ba sa nakaraan or what? So, medyo sa part ng POV, medyo may kakulangan in a way na bilang mga mambabasa, hindi namin matukoy kung nasaan na kami. Parang we are lost. Pero ikaw, sa POV, baka may malalagdag ka. Sa POV, wala. Same experience. Medyo nalilito minsan. Hindi ko alam kung nagsasalita na ba si Amapola o yung mismong author yung nagsasalita or what. Ganon. Talagang, pero, all in all, maganda. Maganda siya. Yun lang. Medyo may kalituhan. Pero, may gets mo rin naman pag tinuloy-tuloy mo yung pagbabasa. Next naman guys, pag-uusapan naman natin yung mga tauhan. Sino-sino nga ba yung mga tauhan? So, ang ilan sa mga tauhan na nabanggit sa libro, yung mga main characters ng to. Una na syempre, si Amapola. Kitang-kita nyo naman yun sa pamagat. Sumunod, si Zaldi, si Isaac, yung kasama natin kanina, si Homer, Truman, Nanay Angie, Lola Sepa, Emil, at si Ron. Sila yung mga mula sa simula, no? Is nabanggit sila. And guys, take note yung mga nabanggit namin. Actually, maraming tauhan talaga. Oo. Kasi marami din siyang mga chapter and marami din mga buhay na isinama ni Ricky before. Pero sila kasi yung mga main na kung saan wala umpisa is may ginagawa na. Lalo na yung part na sila Emil, sila Lola Sepa, Nanay Angie. Malaki yung naiambag nila at impact nila kay Amapola. So malaki din yung na-influensya kanila sa pagdidesisyon niya bilang bida nga sa libro.
Pagdating naman sa pamagat. Ayan. Ayan. So makikita natin, no? Siguro medyo magulo para sa inyo. Pero yung pamagat na to ay si Amapola 65 na kabanata. So makita ko na naman natin yung pamagat niya is napakasimple lang. At sa mismong libro kasi na to, makikita natin na 65 chapters lang talaga. Kaya siguro pinamagatan siya si Amapola 65 na kabanata kasi sa pang 65 na kabanata ay nagtapos na rin yung kwento tungkol kay Amapola. Maganda rin yung part na na may number. Kasi parang nakaka-confuse bilang isang reader. Nung hindi ko pa siya nababasa, nandun yung tanong na bakit 65? Anong meron sa 65 na kabanata? Kasi parang bilang isang reader din, na-excite ako na malaman kung ano nga ba yung pinaka nangyari doon, may namatay ba, may mga kaguluhan ba. So parang sa akin, kailangan ko siyang basahin. So yun yung naging awakening ko ni Ricky din para malaman ng mga tao kung ano nga ba yung ending. Kasi mahaba siya, maraming mga kabanata and hindi naman sa kahabaan per chapter, pero may mga particular na chapter na mahaba. Pero madami siya, maraming kumbaga tauhan na ipinapakilala sa mga kabanata. And ayun lang din, parang Kumbaga, kada chapter kasi talagang kung hindi man flashback, talagang importante yung mga nakalagay din sa bawat kabanata. tsaka makikita mo talaga na, alam mo yun, di ba, sa nabanggit sa title is si Amapola. So parang that time, sino nga ba siya? Sino nga ba si Amapola? Ano masabi mo sa libro? About sa kagandahan niya? Ayan. So, sa kagandahan, una na dito yung yung lalim ng mga salita. Kasi parang pag sa atin, pag nag-uusap lang yung mga kaibigan, gano'n, minsan may mga nasasabi tayo na mababaw lang. Pero kasi itong book, may mga particular talaga na words na sinasabi si Ricky through this book na akala mo mababaw lang. Pero kapag pinag-isipan mo, talaga nagkakaroon siya ng impact. And kasi yun sa maganda, kasi hindi lang siya about sa bilingo, hindi lang siya about sa pagiging informal na salita. Pero kasi minsan bilang isang reader, mapapaisip ka na talaga bang ganito, ganyan, so, ikaw. Ayan. Sa akin naman, nagandahan ako saan? Siguro sa mga, hindi ko alam kung tama yung term, pero siguro sa mga elemento na nilagay niya or siningit na dito sa libro. Kumbaga, hindi lang siya about sa kwento ng pagmamahal, something like that. Kumbaga, iba yung timpla niya sa mga normal natin nababasa. Ito kasi, hinaluan siya ng mga political na aspekto. Tapos, nandun din yung mga history, na kung saan, di ba nga, nabanggit dito si Andres Bonifacio, si Emilio Aguinaldo, at yung iba pa na may kinalaman din sa politika. Ayun. Kumbaga all-in-one na siya. Yes. Marami talaga kumbaga hindi lang siya about sa lalim or kumbaga marami ding aral na makukuha dito sa libro. So ngayon naman, pag-uusapan naman natin yung mga bagay na hindi naman natin nagustuhan or tinatawag natin pumunoy. So ano nga para sa yung pumunoy para sa libro? Yon, sa kumunoy naman sa akin. So since ilang pages ba to?
almost 400 pages, ganyan. Tapos 65 na kabanata nga siya. Siguro sa akin, masyado siyang maraming nilagay ng mga filler na kung saan parang minsan hindi na siya related sa mismong kwento or related man siya pero parang kahit hindi na siya kasama masyado siyang madami na nailalagay na hindi naman ganun ka importante sa libro. Ayun, yun sa akin. Yung sa akin naman siguro yung yung part na parang, kasi yung unang naramdaman ko sa librong to is, mayroon bang sense yung buhay ni Amapola? Kasi nga, di ba, maraming nangyayari sa book. And umaasa ako bilang reader na meron siyang mababago, meron siyang hope na dala. Since isa rin siya sa parang protagonist din dito. Pero ayun, parang somehow, ang una kong naging impression talaga is parang na-disappoint ako na parang, or nalungkot. Kasi parang, Kumbaga ano siya, no, false hope. parang hindi pala siya yun. Pero ang daming nangyari sa buhay niya. Yun yung parang sa akin, walang sense. Pero ayun lang. At saka pa pala, so meron din kasi, guys, may napansin ba kayo sa kulay? So, di ba yellow na yellow siya? Yellow. And take note, itong book na to ay na-publish noong 2011. And bahala na kayo mag-think kung sino yung administration that time. Pero kasi meron dong part, may mga part sa libro na may nababanggit na dilaw na ibon. Ikaw, anong masasabi mo sa dilaw na ibon? Actually ako, hindi ko mag-get yung purpose ng dilaw na ibon. Siguro isa rin yung sa nasabi kong kumunod. Pero, on the other hand, masasabi ko rin na siguro sa mga ilang part doon na kung saan may mga kaganapan na parang yung ibon na yun is nabibigay ng hope sa mga character natin dito sa libro. Yun lang naman. Siguro yung dagdag lang dun, yung parang pasulpot-sulpot kasi siya eh. Oo. And Indies Machina siya. Kasi parang alam mo yun, darating sa mga panahon na sobrang malala na yung nangyayari, ganyan. Pero somehow, bilang isang leader din, hindi ko matukoy kung ano yung role niya, kung kalaban ba talaga siya, or kakampi, or what, na parang susulpot lang pag ganito. So, Baga, kasamahan pa siya ni oo, Sepa, ganon. gano'n. So, may mga tanong sa amin na hindi nasagot ng book na to about dun sa bilang ito. So, ngayon naman, guys, matapos natin basahin or magbigay kami ng mga say about sa bilang na to, ngayon naman ay gagamit tayo ng mga lens. Yay! Ay, miss, hindi nyo kaya. Ma'am? Uy! Wag! So, gagamit tayo ng mga lens or sa madaling salita, yung mga teorya para basahin ito. At ang teorya na yun ay queer theory. Ayan. So, sa kwento or sa nobelang ito, ano ba yung mga pagkakataon personality for you, Dean, na masasabi ng queer theory? Yun. Queer theory to. Kasi, una, siyempre, si Amapola, isa siyang gay impersonator. So, siyempre, ayan, clear na. Kasi sa queer theory, kasi, bida pa lang natin ay gay na. So, yan. At isa na pansin ko na since about na sa mga gay, isa kasi dito sa part na to na nagkwento si Amapola tungkol sa mga alamat ng bakla. Alam niyo ba napakaangas nito? Kasi may part na nakakatuwa, ayan, na syempre gawa-gawa lang naman talaga ni Amapola yung alamat na yun para may kwento na doon sa bata o kay Truman. So, nabanggit dyan na noon nga daw, may isang ibon na tumutuka-tuka sa mga puno, ganyan. Tapos, ang una niyang natuka at lumabas doon ay ang bakla. Tapos, ayun, sumunod si Malakas na kung saan yun yung lalaki. At nabanggit na yung bakla dyan sa part na yun na siyempre, si Bathala nga, di ba? Kumbaga nagtataka siya na kung bakit minsan babae siya, minsan lalaki siya. Pero hindi rin naman tumagal, sabi ni Bathala na okay lang yan.
Pero sa mga susunod daw ng mga panahon, maghanda daw siya kasi may mga tao talaga na hindi siya tatanggapin at puputyain siya sa kung ano siya. Pero, kaya siya tinawag na bakla ay dahil yung mga tatagang ba, ha, at la. Na ang ibig sabihin ay bahagi ka na lahat. At ano pa kaganda ng mensahe yun para sa mga kapwa natin mga sa LGBTQ. Ayan. So ikaw ba? Ano ba masasabi mo na related sa queer theory sa librong ito? Siyempre kapag sabing queer theory, nandiyan yung pagtanggap at siyempre nandiyan din yung pagkamundi sa mga kapatid natin sa LGBT. So, ang isa sa nakita kong kagandahan sa positibong bahagi, yun yung karakter ni Nanay Angie, na, alam mo yun, hindi siya tumitingin sa kung ano yung gender. Kasi, ang niya si Amapola. So, hindi siya nanili. Kasi hindi yung aampun niya si Vicky. So, nakaka-inspire lang din na may mga tao talaga tanggap yung ganun gender. Kasi kung isipin mo, tao lang din naman sila. So, ayun, nakaka-inspire lang si Nanay Ami. Kasi siya din, all throughout sa kwento, is funny talaga siya kay Amapola. And alam mo yun, Talagang supportado siya. napaka-support system si Nanay Ami. Kaya, go na guys. Kaya ayun, parang nakita ko doon na marami ding Nanay Ami sa atin ngayon na bagamat may mga namunuhi, no? Pero may mga tanggap pa rin talaga sa mga kapatid natin sa Pilipinas. Ikaw? Nanay Angie lang ba? Pero Ang gawanggap kay Amapola. So ayan, sa balikan kay Nanay Angie, siyempre, manumantot pa din naman dito. So, isa na nga dyan, pangalanan? si Homer. Si Homer. May parang pahinga. Uy! Kahanan! Ayan, si Homer. Ayan. So, ang galing lang din na ng character development ni Homer dito. Hindi naman namin sinasabi na hindi naman tanggap ni Homer. Pero di ba syempre, as a straight person, syempre parang hindi mo naman agad mamahalin yung isang tao na kaparehas niya ng kasarian. Pero sabi nga, hindi naman daw, sa buong buhay ni Homer, hindi naman daw natinignan si Amapola as gay. Ganun, hindi natinignan si Amapola as gay. Pero may part doon na kakikitaan natin na tinanggap niya at minahal kung ano nga ba si Amapola. Kung ano nga ba si Amapola. Ayan. So ngayon naman, pag-uusapan natin yung mga negative na parang pinamumuhian, yun. Siyempre hindi naman mawawala yun. At yun nga yung unang naging impression ng mga tao nag-exist yung mga third gender or mga LGBT. So ngayon, spoiler alert. Yes, spoiler. So, ang isa nakita ko na parang naman sa akin na nandun talaga yung parang discrimination is yung part yung si Truman o yung anak ni Homer. So parang may part kasi doon na si Homer nung time na parang siya, yung thinking niya is talagang dapat babae na lahat. So ayaw na yung mga gay, parang ganon. So yung anak ko na kasi is mahaba yung hair. And lagi siya naka-ponytail. So ginaganda niya nurse. Yan. So Kasi nang tumatama sa batok niya, Yes. buhok niya. So parang that time may part doon na puputulan daw yung buhok. And yung ponytail mismo na parang naging symbolize na alam mo na ako sino gumagamit. And ayun, parang somehow hindi okay kay Homer that time na may ganong part sa Truman, which is dapat sinasabi niya na hindi ito okay, the moment. Ikaw? Sa akin, sa discrimination, siguro, ilan na lang din dyan yung mga, siguro kay Trono, isa na kay Trono. Kasi di ba may, spoiler na, no? May mga part kasi dyan na kung saan, di ba nga gusto niya linisin ni Morato sa Quezon City. Tapos, parang ang unang-una niya talagang gustong ipatanggal is yung mga gay bar, mga gay bar sa Morato. Kumbaga, hindi naman siya inaanan ng mga gay bar, pero bakit gusto niyang patanggal? Ang reason niya naman daw kasi, is minsan yung mga nandun daw yung drugs, di ba? Ganyan. In which na, bakit di pa patanggal mo agad kung pwede mo naman inspection muna kung meron ba talaga.
Kasi sa mismong kwento, wala naman nabanggit na gano'n. Kaya ayun, siguro isa si Trono na kung saan isa sa mga alam mo na ayaw sa mga ganong taong ganong kasalitan. Ayun. Ayan, so ngayon naman, pagkatapos natin gamitin yung Nelke ng queer theory, nagamit naman tayo ng pangalawang teorya. At iyon ay ang eco-criticismo. So, about doon sa eco-criticismo, siya yung, ano na ba ito? Yung eco-criticismo, ayun yung mga pumapatungkol sa kalikasan na kung saan sa isang nobela na pinapokusan kung ano nga ba yung lagay ng kalikasan sa lipunan. More on focus ka sa environment. So, dito, masasabi ko na mahirap. Mahirap hanapan. Yes, mahirap hanapan kasi queer. Salamat kasi Basta sa madugong pagsusuri. Yes, Ayan, may nakita naman kami kahit pa paano. So, tawag doon. Ito na is yung sa kasiguran. So, kung mababasa nyo dito sa libro ang kasiguran, isa siyang kuweba. And sa panahon ni Sepa, yun yung kuweba na kung saan may mga manananggal ba? Oo. Na parang, ano yun, kumbaga yun yung Sila binirahan. Yes, mga lungga ng manananggal. So, sa mga manananggal, alam nila yung kasiguran. Pero, nung bumalik kasi spoiler alert, nung bumalik kasi si Sepi dun sa panahon na yun, sa present, hinanap niya yung kasiguran. And then, sa paghahanap niya, natagpuan niya na nakatayo yung doon, yung bookstore, popular bookstore. So, napasok namin yung eco-criticism. Kasi diba, ngayon kasi urbanization na eh, and parang lahat nasi-civilize na. So, parang dati, diba, kung tuturing natin yung kuweba is natural resources nga ilang at pinapangalagaan siya. So, parang somehow, naka-apekto kasi hinanap pa yun ni Sepa. Di ba kung kuweba yun. So, pangangalagaan yun. Kaya lang that time, nakita rin namin na parang ganun lang kadali ng palitan ng building and so on and so forth. Kaya parang nakita namin may problema sa part na. Tapos, isa pa siguro dito, sa isang kabanata, sa kabanata 47, nabanggit dito yung Tulyahan River. So, yung Tulyahan River, doon maganap yung isa madugong paglalaban. Ito na lang mabanggitin kung sino, pero sa paglalabanan na yun, na i-explain or nabanggit doon na kung saan yung Tulyahan River na daw ay isang marumi. Sinasabi kasi doon na yung mismong ilog ay napupuno siya ng mga kalat na mula sa election. Siguro yung mga flyers, yung mga posters na ginamit, nakatapon na siya doon. Tapos, isa pa yung mga, sabi nga daw doon, yung dumi ng kabuhayan na kung saan pinaparating dito no, yung factory, yung mga factories natin na naglalabas ng mga chemicals na humahalo na sa mismong tubig o sa mismong river. Na kung saan, syempre, alam naman natin no, na yung mga factory na gano'n, yung mga chemical na yun is makakasira yun sa kalikasan natin. At malay natin, mapit, yung mga isda pala doon, so edi namatay yung mga isda doon. Ayun, nakakabawas din para sa kagandahan din na river. Kalikasan natin. Yeah. Siguro dagdag ko lang din yung part nung sa online. Kasi kung mapapansin mo, magandaan nyo, pinablish ko taong 2011. And naganap ang Undoy ng 2009. So nabanggit din sa unang part ng kabanata na may mga taong nasalanta ng Undoy na pumupunta sa mga gay bar, ganyan para magsaya. So nakita din namin yung part na ginamit din yung story nito para magkaroon ng ipakita sa mga tao na mayroong libangan. Meron silang libangan kasi nga may dumaang bagyo doon. And alam naman natin yung Undoy, malaki nga yung epekto. And dito sa kwento ngayon is hindi tamo. Na parang ayun talaga yung naging way, yung libro na to, para maipakita na may nag-suffer ang Pilipinas, lalo na sa mga malalaki sa mga. Ayan. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga favorite nating line sa kwento. Ayan.
Sino ba mauna? Ikaw na. Ako na ba? O, sige. So, etong line na to ay nagmula sa Kabanata 12. So, babasahin ko na lang kasi syempre di ko matandaan lahat. Ayan. So, sabi dito, si Apollo mismo nagsabi nito. Sabi niya, kaloka, ito ba ang Pilipinas na gustong iligtas ni Lola Sepa at Emil? Iligtas mula saan? Kung sarili nga ayaw nitong iligtas. Ang gusto lang ng mga ito ay kumain, magluto tayo, saka pumunta sa weekend markets, mag-malling para makalibre ng aircon, mag-text ng corny jokes, at marami pang iba. So sinasabi lamang dito no, na kasi sa part na to si Ama Paula, hindi niya pa talaga lubos na niyayakap yung bansa natin. Na kung saan, sinabi nga sa propesiya na siya nga raw ang magliligtas, pero hindi niya ito tinanggap agad sa kadahilanan nga na sa bawat lipad niya tuwing gabi, nakikita niya yung Morato, yung mismong Quezon City, o yung mismong bansa natin na yung mga tao is wala namang ginagawa para sa ikauunlad ng bansa natin. Na siguro isa rin sa mensahe nito no, na sa isang bansa naman, hindi natin kinakailangan talaga na magliligtas sa atin. Kundi tayo mismo, sa sarili natin, kinakailangan natin tulungan yung sarili natin na kumilos para sa ikauunlad ng bansa, pati na rin ang kapakanan natin. Ang dapat tanggalin ay ang dahilan kung bakit dapat may iniligtas. Hindi pagkain ang kailangan ng mga kababayan natin. Ang kailangan nila ay labanan ang tunay na dahilan kung bakit wala silang kumakain. Ito talaga yung sinasabi ko ng sampal eh. Kasi alam mo yun, parang ito yung problema. Ito yung ipinapakita sa atin ng pagkakataon na dapat natin nilikasin. Pero ang lahat pala na yun ay short term lang. Kumbaga hindi kasi nakatuon yung tao sa long term eh. Hanggat meron silang problemang pinakaharap. Iyon lang yung kumbaga i-accommodate nila. Yun lang yung bibigyan ng solution. Hindi sila nag-look after sa long term. So dito parang sinasabi na, girl, hindi iyan. Hindi iyan yung problema. Mas tingnan mo yung other side, yung lalim ng problema. Kung bakit ba wala tayong nakakain, hindi dahil sa wala tayong nakakain. So parang sa atin, kagaya nabanggit din, na may mga action talaga na hindi natin ginagawa kasi hindi natin nakikita. And kung minsan, hindi talaga natin pinipiling tingnan. Kasi yung alam natin na, ganito yan eh, ganito yan. Parang, alam mo yun, hopeless na tayo sa mga ganong bagay. And nakakalungkot sa bilang isang Pilipino na ganun yung mindset natin. Pero itong book na to, marami kang mga lines na talagang hindi lang sa akin, hindi lang kay Dean matatama. Pero sa lahat ng mga Pilipino, sa lahat tayo, dinescribe na ganito. At parang, alam mo yon, hindi talaga natin kailangan ng mag-change. Kasi dapat nagsisimula ang change sa atin. Tapos, syempre, kung paano na rin tayo bumoboto, no? Yes. Kaya kayo, kapag bumoboto kayo, mag-think, always think. Syempre, para rin naman sa kapakanan ng bansa. Hindi lang naman para sa sarili natin. Kundi yung magiging leader natin in the future, syempre, na sana maging maayos na kung saan talagang may malasakit sa mismong bansa natin, sa pag-unlad. Hindi lang yung puro salita, ganun, syempre, meron din gawa. So, sa librong to, yan, marami tayong matututunan, maraming aral, na sana siguro pag nabasa nyo to ay maging isa tong eye-opener para sa atin. Ayun, eye-opener na kung saan mag-change tayo for better future, ganyan, sa mga gawain natin. Ayun. So, ito pang huli, siguro sa ending, no? Ano masasabi mo sa ending? Like, shock ka ba? Ano? Siguro realization na lang din na ang change ay hindi magmumula sa isang tao lang. Magmumula siya sa atin mismo. Kasi may mga particular scenario dito na parang cycle na lang eh, na bumabalik tayo sa kung ano yung nangyari na. Alam mo yung parang, di ba, history repeat itself. So parang hinahayaan natin na yung history ma-repeat kasi dahil yun mismo sa atin. So parang maganda lang din na hindi nakataon itong libro sa romance, sa family, kundi sa kabuuan bilang isang tao at bilang isang mamamayan ng bansa.
So parang ano lang, maging mindful Yes. na alam mo yun, hindi lang siya about sa bay eh. About siya sa pagiging Pilipino na. Tama. So, yun. At, ano, Okay. tatapusin at sasarado na ba natin ang pahina ito para sa panibagong kinabukasan? Panibagong kinabukasan. Hinihintay Yes. natin yung bagong Hindi lamang tayo ang Yes. naghihintay, kundi si Lola, Lola Sepa. Sepa. Lola This is Sepa. for you. Shout out. Kami na po ang bahala. Yes. Ang henerasyon na po namin. Baka nasa atin na. Sana. Maaari. So, ayun lang naman guys ang ating podcast sa araw na to. And sana, bilhin nyo na. Ay, Tignan nyo na guys, napakaganda talaga. Hindi kayo magsasisi. This is so worth it. Siguro kapag binili nyo to or nabasa nyo to, sabihin niya, hoy, parang gusto ko pa na ibang Yes, libro iba ni pa. Ricky. Ricky Lee, baka naman. Ricky Lee, baka naman, kahit ano Mga, lang, ano, kahit yung para kay Vic. para kay Bin. Ay! Ayun. So, okay. Yun na guys. So, yun lang naman for today. And muli ako si Tin, Ano naman si Adin, ang mapanghusga, ang kritiko, ang biyanan mo, at ang manananggal sa araw na ito. Bye!